Magandang umaga po sa inyong lahat. Nabati niyo na po ba yung inyong mga kapatid sa inyong kanan, sa kaliwa, sa likuran? Alam niyo po ba, yun daw po mga kapatid natin doon, yung mga kapatiran natin doon sa lokal ng Cavite, ay meron daw silang habit o meron silang ugali na pagdating nila sa church, ang lahat ng mga kapatid ay iikutan nila, lalapitan, babatiin, kakamayan. Intentional po yun. Hindi sila naghihintay na sila ang lapitan, kundi sila mismo ang umiikot at lumalapit sa bawat kapatid. Maganda pong gawin natin yun. Hindi magandang ugali yun. Kaya nga po tayo ini-encourage ng ating pastor na dumating ng maaga dito sa church para tayo ay mag-interact sa bawat isa. Dahil pagkatapos na, pag yung victory song na, pagkatapos ng victory song, mahirap na agilapin yung mga kapatid, mabilis na nakakalabas. Kaya maganda po yung bago pa lang, magsimula ang pagsamba, tayo ay nagbabatian na sa isa't isa. Amen po ba? Amen. Tayo po mga kapatid ay nagpapatuloy ngayon sa ating serye ng mga mensahe tungkol sa Way of Christ. At noong nakaraang linggo, ang ating paksa ay Way of Christ, Way of Service. Si Jesus daw ang huwaran ng paglilingkod. At ngayong umaga naman po, ang ating paksa na pagbubulayan ay the way of Christ, the way of suffering. The way of suffering. Ang mensahe po nito mga kapatid ay magtuturo sa atin na ang way of Christ ay hindi, o yung daan ni Jesus, ay hindi lamang daan ito ng buhay, daan ng pag-ibig, daan ng kapayapaan, kagalakan, o daan ng pagkakaisa. Ito din ay daan ng suffering o yung daan ng pag-uusig, daan ng pagdurusa. Kaya ibig sabihin lamang po noon, hindi ito madali. Ang daan ni Kristo ay hindi madali. Hindi ito smooth tulad ng inaakala at itinuturo noong mga bulaan at prosperity teachers na ito daw po ay madali. Ang daan ni Jesus ay humihingi ng sakripisyo, nangangailangan ng pagtitiis, mayroong kaakibat na pagdurusa. Ngunit nananatili po ang daan ni Jesus lamang, ang tanging daan ng kaligtasan patungo sa Ama. Ibig sabihin lamang po noon mga kapatid, bilang mga Kristiyano, ay dapat tayong mayroong malinaw na pagkaunawa na ang buhay Kristiyano ay hindi storm-free o wala tayong bagyong pagdadaanan. At sa totoo nga, mas marami pa siguro tayong mga suffering na pagdadaanan. Sadya naman po talaga na ang ultimate na katuparan ng pangako ng Diyos ay hindi sa buhay na ito, kundi doon sa buhay na walang hanggan na makakamtan natin sa pamamagitan ni Kristo, at yun po ang ating pag-asa sa hinaharap. Ano po ba ang ibig sabihin ng suffering? Pag narinig natin yung suffering ay parang, ito ay hindi maganda, ito ay masakit, ito ay pagdurusa. Sa mundo po, ang sabi po doon sa mundo, to suffer means to experience, endure, or be subjected to something painful, distressing, or unpleasant that no one desires to experience. Ayaw po natin ito, ayaw ng tao ng suffering. Sino pa may gusto makaranas ng suffering? Wala. Wala. Dahil ito po ay parang unfair.
Unfair ito sa atin na ayaw natin itong maranasan, kung maaaring maiwasan, ay iiwasan dahil ito ay isang bagay na hindi natin ginugusto. Normal na po sa ating mga tao na tanggihan ang idea ng paniniwala na walang sino man, lalo na ang sarili na deserve na magdusa. Ay paano naman po yung biblical view ng suffering? Ano daw yung biblical view ng suffering? Kailangan po nating maunawaan na nilikha ng Diyos ang mundo na perpekto. Perfect po. Kaya nga, nang minasdan ng Diyos ang kanyang sanglilikha, ay siya ay nalugod. Maayos ang lahat, walang gulo. Hanggang sa si Adan at si Eva ay sumuway sa utos ng Diyos, doon pumasok ang kasalanan. Nandoon din ang kamatayan, nagkaroon ng kamatayan, sumpa at lahat ng uri ng pagdurusa, lahat ng uri ng paghihirap, suffering. Nagka-windang-windang ang mga tao. Kaya ang dahilan kung bakit mayroong suffering ay dahil pumasok ang kasalanan. Mayroong human suffering dahil mayroong kasalanan na nagmula sa pagsuway doon sa unang tao sa kabila ng babala ng Diyos. Kaya nga po ang sabi man din po sa Bible, ang babae daw ay mahihirapan sa panganganak. At yung mga lalaki ay kakain, magtatrabaho, kakain sa pawis, mula sa pawis. Pati ang lupa isinumpa. Nagkaroon ng mga kaguluhan, sigalot. Ganon po ang nangyari, kaya tayo ay nagkaroon ng pagdurusa dahil doon sa kasalanan. Kaya kahit po ang Panginoon ay kinailangang magdusa at mamatay dahil yon ang kabayaran ng ating kasalanan. Yun ang kabayaran ng kasalanan. At bilang mga Kristiyano po, paano natin titingnan ang suffering sa mas malalim na pagkaunawa para hindi lamang tayo sa pananaw ng mundo na kaangkla, kundi sa mga katotohanan ng Biblia. At kung meron man po kayong pinagdadaanan ng matinding pagdurusa o pagsubok ngayong araw na ito, sabihin mo sa iyong sarili, para sa akin ito. At kung nakikita niyo naman yung inyong mga katabi na meron mga iniinda, may mga pain, may mga suffering, makisabing makinig ka. Paano daw po dapat tinitingnan ng isang tunay na Kristiyano ang mga pagdurusa at pag-uusig? Paano dapat tinitingnan ng isang tunay na Kristiyano ang mga pagdurusa at pag-uusig? Una, it is expected. Dapat ito'y inaasahan o ito'y inaasahan na. Expected. Pwede rin sabihin ito ay kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Ang sabi po sa Juan chapter 16 verse 33. Juan chapter 16 verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung meron pong mga bagay na hindi mapipigilan dito sa mundo, siguro po isa na doon yung paghihirap, pagdurusa, pasakit, pag-uusig, at kung ano-ano pang uri ng suffering. Si Jesus na mismo po ang nagsabi na in this world, you will have trouble. Sino po ba dito ang nakatira sa Mars? Sa buwan? Wala, di po ba? Na tayo, na tao na nakatira sa mundong ito, tunay nga po na tayo ay magdaranas ng ganitong pagdurusa. Dahil hindi naman po tayo nakatira sa Mars, nandito tayo sa mundong ito nakatira. At ang sabi, pag nakatira daw sa mundo,
magkakaroon ng pagdurusa. Ito ay expected na. Expected. Si Jesus na mismo ang nagsabi na magkakaroon ng pagdurusa. Kaya kung ayaw mo kapatid ng problema, isa lang ang solusyon. Pumunta ka na sa Mars at sa buwan. Bagamat may nakarating na sa buwan at sa Mars, pero sila ay bumalik din sa mundong ito. Meron daw po namang nagsabi na meron daw hindi makakaranas, pwede daw hindi hindi makaranas ng suffering o ng pagdurusa. Meron daw lugar dito sa mundo na hindi makakaranas ng pagdurusa. Yun ay doon sa sementeryo. Tahimik doon, walang gulo. Biro lamang doon. Pero hanggang may presensya at kapangyarihan ng kasalanan, ang pagdurusa ay nariyan kahit pa sa kabilang buhay. Ganito po ang sabi sa unang Thessalonica chapter 3 verse 3. Chapter 3 verse 3b. Alam ninyo, ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Sa English po, ang ginamit na salita ay trials. Alam ninyo, ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos. Ano daw po? Tayo ay nakatalaga sa pag-uusig. Tayo daw ay destined for affliction. Dahil ito ay bahagi ng kalooban ng Diyos. Bahagi ng kalooban ng Diyos. Ang pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos. It is expected. Ang Biblia ay maliwanag na ipinapamulat ito sa atin upang hindi na tayo mabigla o magtaka o magtanong kapag dumating ang pag-uusig. Para hindi na daw tayo magtaka at magtanong, ipinaunawa na ito sa atin ng Biblia. Bahagi ng buhay ng Kristiyano ang suffering, pagdurusa. Hindi natin ito pwedeng alisin sa daan ni Kristo dahil ito ay bahagi ng kalooban ng Diyos. Sabihin nga po natin, bahagi ng kalooban ng Diyos. Lalo na po sa usapin ng pag-uusig. Alaga naman po na si Jesus na sinusundan at ginagaya natin ang halimbawa ay inusig ng sanlibutan. Tapos tayo, i-expect natin na tayo ay mamahalin ng sanlibutan? Siyempre hindi. Kung si Jesus mismo ay inusig ng sanlibutan, tayo din na mga sumusunod kay Jesus. Kaya nga nagbabala ang Panginoong Jesus sa Juan chapter 15 verse 18 to 20. Juan chapter 15 verse 18 to 20. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyo ako muna ang pinapuotan nito bago kayo. Verse 19. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Verse 20, alalahanin ninyo ang sinabi kong ito. Walang aliping higit kay sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin din nila ang inyong sasabihin. Kung hindi daw po tayo pinamumuhian ng mundo dahil sa ating pananampalataya, ay baka naman iba ang pananampalatayang ipinapakita natin. Uulitin ko po yun. Kung hindi tayo pinamumuhian ng mundo dahil sa ating pananampalataya, baka iba ang pananampalatayang ipinapakita natin. Pero kung nauunawaan natin na ito ay bahagi ng pagkatawag sa atin, ipapamuhay natin ang pananampalatayang tinanggap natin kahit ang kapalit nito ay pag-uusig. Kahit ang kapalit ay pag-uusig, ipapamuhay natin ang pananampalatayang tinanggap natin. Kung tayo ay Kristiyano, na dahil ayaw nating hamakin ng mundo, ay ikukubli natin at hindi isa sa pamuhay ang pananampalatayang meron tayo para tayong mga guro na ayaw gumawa ng lesson plan
O yung mga pulis na ayaw humawak ng armas. Meron po bang ganon? Hindi yun pwedeng mangyari. Mawawala ng kabuluhan ang pagkatawag sa kanila at hindi nila lubos na magagampanan ang kanilang tungkulin. Ang tungkuling ipinagkatiwala sa kanila. Ganon din po tayo. Mamahalin tayo ng mundo kung umaayon tayo sa takbo ng mundo. Kung umaayon tayo sa gusto nila. Kamumuhian nila tayo kung pipiliin din natin ang daan at mga pamamaraan ni Jesus na una nilang kinamuhian. Tayo na nasa mundong ito, na nabahiran ng kasalanan, i-expect na po natin ang hardships, problems, mga suffering. Kahit naman po ang mga unang alagad ay pinagdaanan ito. Nagdusa sila. Ilang sa kanila ay hinagupit, ipinalanggo, ipinalapa sa mga leon, pinugutan ng ulo, ipinako sa krus, pinatay. Ganyan po ang naranasan ng mga unang Kristiyano sa kanilang pagtatanggol sa kanilang pananampalataya. Kaya nga po matindi ang bilin ni Pablo kay Timoteo sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 12 to 14. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 12 to 14. Ang lahat ng mga nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagusunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Samantalang ang mga masasama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Verse 14, ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mo pinaniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. At maging si Pedro po, maging si Apostol Pedro ay nagsabi ng ganito sa mga bagay o sa mga panahon na darating. Ang sabi niya sa unang Pedro chapter 2 verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagtatawag sa inyo ng Diyos. Dinugtungan pa niya ito pagdating sa unang Pedro chapter 4 verse 12. Unang Pedro chapter 4 verse 12. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y hindi pangkaraniwan. Sa verse 14 po ay ganito ang sabi, pinagpala kayo kung kayo'y kinumutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kalwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. Huwag namang mangyaring magdusa ang sino man sa inyo dahil siya ay mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Verse 16, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyo itong ikahiya. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Kaya bilang mananampalataya, haharap daw po talaga tayo sa mga pagsubok at mga pag-uusig. Ang kaibahan, tayo ay pinagpala kung nararanasan natin ang lahat ng iyon dahil sa ating pagsunod kay Kristo, kaysa dumanas tayo ng pagdurusa dulot ng ating sariling kasamaan. Magdusa man tayo kung yan ay dahil sa pagsunod kay Kristo, ang sabi po ng Bible, mapalad pa rin tayo. Hanggat sa isinasapamuhay natin sa mundo ang daan ni Kristo, ang daraanan natin ay tiyak na may kasamang pagsubok. Hanggat isinasapamuhay natin sa mundo ang daan ni Kristo, ang daraanan natin ay tiyak na may kasamang pagsubok, pagdurusa at pag-uusig. Expected na po yun, mga kapatid. Ito ang isang bagay na malinaw sa unang iglesia hanggang sa unang siglo.
Sumusunod pa rin sila at lalo nilang ipinaglalaban ang kanilang pananampalataya kahit nabuhay ang kapalit. Kaya ngayon malinaw na po sa inyo mga kapatid, ganito pala ang daan ni Kristo. Patuloy pa po ba kayong susulong? Patuloy pa po ba kayong susunod? O tulad ng iba, aatras na? Sino atras? Wala. Paano daw po dapat tinitingnan ng isang Kristiyano ang mga pagdurusa at pag-uusig? Tunay na Kristiyano ang nakalagay dito. It is a test. Pangalawa, una, it is expected. Pangalawa, it is a test. O ito ay pagsubok. Sabihin nga po natin, it is a test. It is a test. Sa unang Thessalonica chapter 3 verse 5. Unang Thessalonica verse 3 verse 5. Kaya nga, nang hindi na ako makatiis, ay nagpadala ako riyan ng sugo upang alamin ang kalagayan ngayon ng inyong pananampalataya. Ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Nag-aalala ako na baka natukso na kayo ng dyablo at kung magkagayoy mawawala ng kabuluhan ng aming pagpapagal. Ano daw po ang ginawa ni Pablo? Hindi na nakatiis si Pablo dahil sa pag-aalala na baka dahil sa mga pagsubok at pag-uusig sila ay natukso na ni Satanas. At tinalikuran na nila ang kanilang pananampalataya. Kaya doon sabi doon sa verse 3, upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Yun po ang dahilan kaya niya isinugo si Timoteo doon sa Thessalonica para pala sa patatagin, palakasin ang mga mananampalataya doon. At kung hindi, nangangamba po si Pablo na mawalang kabuluhan ang lahat ng ginawa nilang pagpapagal sa kapagtuturo sa kanila. Mabuti na lamang po nang makabalik si Timoteo, maganda ang report niya tungkol sa mga Kristiyano doon sa Thessalonica. Kaya ganito po ang sabi sa verse 6, ngayon ay nakabalik na rito si Timoteo at maganda ang balita niya tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Ayun. Ang mga taga-Thessalonica po ay matatag sa kanilang pananampalataya. Kahit na may mga pag-uusig, pagdurusa, hindi sila tumalikod doon sa kanilang pananampalataya. Kaya po mula sa talatang ito, makikita natin kung paano ginagamit ni Satanas ang mga paghihirap, mga affliction bilang disruption o panggulo. Sisirain niya ang tunay na mahalaga sa pamamagitan ng mga pag-uusig, mga problema, hanggang sa mawala ang focus natin sa pananampalataya. At hindi lang po yun. Kaya niyang gamitin ang mga pag-uusig o yung mga persecution bilang panukso para mag-isip tayo ng kasinungalingan. Parang gusto niyang isipin natin na hindi ka mahal ng Diyos, pinababayaan ka ng Diyos. Ganon po ang isinisiksik ng kaaway sa ating mga isip. At tayo naman po ay magkakaroon ng pagdududa sa ating isip. Tinutukso tayo, kaya nagdududa tayo. Ang sunod nun, yung duda, yung ating pagdududa, ang magtutulak sa atin para magtanong, i-question ang Diyos. At sasamantayin naman yun ni Satanas para tuksuin tayo na magtiwala sa Kanya o sa ibang bagay kaysa sa Diyos. Natatandaan niyo po ba mga kapatid noong Panginoong Jesus ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights? Hindi siya kumain. At nandoon si Satanas. Alam niya na yun yung moment ng kahinaan ng Panginoong Jesus. Kaya tinutukso niya ang Panginoong Jesus. Ganon din po ang ginagawa ni Satanas sa mga mananampalataya. Sa
panahon ng ating kahinaan, doon tayo sinusubok. Doon nasusubok ang ating pananampalataya. Dahil alam niya na mas madali yung tukso, mas madali tayong matukso kapag tayo ay mahina at puno ng alalahanin. At yun ang pagkakataon ng kaaway ni Satanas para tayo ay silain, para tayo ay lapain. Hindi po ba't kung merong mga bibigat na pinagdadaanan tayo na parang tahimik ang Diyos, tayo po ay nawiwindang. Kapag tayo ay merong matinding pinagdadaanan, tapos parang tahimik ang Diyos sa ating mga pananalangin, nawiwindang tayo. Tapos meron po tayong theology na ang Diyos ay soberano. At ang sabi pa sa Panaghoy chapter 3 verse 37, Panaghoy chapter 3 verse 37, walang anumang bagay na nangyayari na hindi pinahihintulutan ng Panginoon. Kapag tayo po ay nasa mahinang kalagayan, ay napapatanong tayo na, how can a good and powerful God allow bad things to happen? Ganun po ang nasasabi natin. Paano ang mabuti at makapangyarihang Diyos ay hinahayaan na may mangyaring masama sa kanyang mga anak? Mahirap po yun pagtamain sa ating isip. Na mabuti ang Diyos, makapangyarihan siya, pero bakit ipinahihintulot na dumanas tayo ng sobrang kahirapan, ng sobrang pagdurusa, mga pag-uusig? Para kung sinasabi natin na hindi pala siya makakatulong sa atin, mga pinagdadaanan, na mahina pala siya, na hindi niya pala kaya tayong ipagtanggol, na parang siya ay walang pakialam. Yung parang unbothered siya. Hindi niya tayo pinapansin. Parang katulad ng isang mayamang tatay na abala sa negosyo, pinapabayaan ng pamilya. Walang time at concern sa kanyang mga anak. Ganun po ba tayo? Ganun tayo mag-isip? Nakakalimutan natin kung ano ang katotohanan na sinasabi ng Biblia tungkol sa ating Diyos. Kung ang realidad na nararanasan natin ay dinadala tayo sa kalituhan, sa karupukan, at sa kawalang pag-asa. Naaalala niyo po ba yung talinghaga tungkol sa mga hasik? Ang sabi po sa Mateo chapter 13 verse 20 to 21, Mateo chapter 13 verse 20 to 21, ang mga naihasik na binhi sa mabatong lupa ay mga nakikinig ng salita at agad-agad itong tinanggap ng buong galak. Ngunit wala itong ugat sa kanyang sarili, kaya hindi ito nagtagal. Kapag dumating ang paghihirap o pag-uusig dahil sa salita, kaagad itong natitisod. Ang mga troubles po, o yung mga kaguluhan, persecution na ito, ang magtatakda kung gaano nga ba tayo kalalim sa salita ng Diyos. Yung mga pag-uusig, mga pagdurusa, yun ang magtatakda kung gaano tayo kalalim sa salita ng Diyos. Bukod sa ang kaaway ay bumubulag sa atin para hindi maunawaan ang salita, maaari rin niya tayong gamitin ang mga pagsubok at pag-uusig para mawalang kabuluhan ang mga salita na masaya naman nating tinanggap at naunawaan. Kaya suffering is a test. Suffering is a test. Ito ay pagsubok kung paano tayo tumutugon ang makapagsasabi kung gaano katotoo ang ating pananampalataya. Kung paano tayo tumutugon ang makapagsasabi kung gaano katotoo ang ating pananampalataya. Masusubok ang tunay na Kristiyano hindi sa panahon ng kaginhawahan o sa panahon ng kasaganaan, kundi sa panahon ng pagsubok at pagdurusa alang-alang sa salita at sa pananampalataya.
Hindi natin masasabing malalim at malaki na ang ating pananampalataya kung ang basihan lamang noon ay noong tinanggap natin ang salita ng may gala. Hindi ko magiging basihan yun noong tinanggap natin ang salita ng may gala. Dahil noon, wala pa yung mga pag-uusig, wala pa yung mga pagdurusa. Mapapatunayan lamang natin ito kapag dumating na ang bagyo sa ating buhay. Pipiliin pa ba rin natin sumampalataya sa salita kahit hindi natin maunawaan ang dahilan at wala tayong kontrol sa sitwasyon. Ang sabi nga po, hindi mo malalaman kung tunay ka nga bang nakatayo maliban na lamang kung pahintulutan ng Diyos ang bagyo. Hindi mo malalaman kung tunay ka nga bang nakatayo maliban na lamang kung pahihintulutan ng Diyos ang bagyo. Yun lang ang paraan para matuto tayong mas magtiwala sa Diyos at manampalataya sa Kanyang mga salita na nagpapahayag ng katotohanan anumang maging panahon, anumang pagkakataon, ang Diyos ay mananatiling mabuti, tapat, makapangyarihan, soberano, at mapagmahal sa Kanyang mga anak. Kaya nga mga kapatid, kung sa mahabang panahon ay parang hindi ka humaharap sa mga problema o pagdurusa, kabahan ka na daw po. Dahil ang sabi sa unang Pedro, chapter 1, verse 7, unang Pedro, chapter 1, verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo Jesus. Ang pananampalataya daw po na di sinubok ay hindi mapagkakatiwalaan, katulad ng ginto na pinapadaan sa apoy. Pero kung tayo ay dumaan na sa mga problema, sa mga pasakit, tayo ay mas nagiging dalisay tulad ng ginto na dumaan sa matinding apoy at init. Kaya tunay po yung filosofiya na kahit ang pagsubok ay biyaya. Sabihin nga po natin yun, kahit ang pagsubok ay biyaya. At kahit ang mga pagdurusa ay pinapayagan ng Diyos na mangyari para sa ikabubuti ng mga minamahal, ng mga nagmamahal sa Kanya. Dahil kahit ito ay mahirap o masakit, ito ay merong layunin. Merong layunin. Kaya dadalhin tayo nito sa ikatlong punto. It has a purpose. Ito ay may layunin. Ano nga po yung una? It is expected. It is a test. Pangalawa, expected. It is a test. At pangatlo, it has a purpose. May layunin. Ang sabi po sa Santiago chapter 1 verse 2 to 3, Santiago verse 1, 2 to 3, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ano daw po ang sabi? Napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kaya pwede mo bang sabihin sa katabi mo, our pain has a purpose. May layunin ang Diyos kahit sa mga pagsubok. Hindi siya Diyos na magpapadala ng mga pagsubok para lang pahirapan siya. Hindi siya Diyos na magpapadala ng mga pagsubok para lamang pahirapan tayo. Ang mga problema at pag-uusig ay hindi lang test o pagsubok na masasabi kung tunay ba o hindi ang ating pananampalataya o kung tunay na malalim o
sa salita. Layunin din ito na palakihin at patatagin pa ang pananampalatayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kumbaga po, sa test sa school o yung pagsubok, pagsusulit doon sa mga bata, sa mga pag-aaral, ito ay hindi lamang para malaman kung nag-aral ka ba o hindi, kundi layunin din ito na masuri kung ano pa o saan ka pa mahina, kung ano pa ang hindi natin natututunan at saan pa tayo kailangan tumatak. Sabi po ni Brother Jason, na pag natuklasan daw niya na sa kanyang buhay, ay mayroong dalawang uri ng pagdurusa. Ito daw po ang pagtanto ni Brother Jason. Sa buhay daw niya, meron daw dalawang uri ng pagdurusa. Una, pagdurusa na dulot ng ibang tao. Pagdurusa na dulot ng ibang tao. Yun daw pong tipong nananahimik ka, tapos nadamay ka lang, una kursunadahan kang gawan ng masama. Pwedeng dahil sa kasalanan ng iba na ginawa intentionally or unintentionally ay apektado ka. Halimbawa daw po ay yung persecution, general sin, sumpa, kasalanan o pagkukulang ng magulang. Na-scam ka, nagawa ng masama ng mga tao. Yun daw po yung unang uri ng pagdurusa para sa kanya. Ikalawa, pagdurusa na bunga ng ating mga maling desisyon or actions. Pagdurusa na bunga ng ating maling desisyon or actions. Pwedeng konsekwensya ng kasalanan, karamdaman dulot ng unhealthy na pamumuhay, pagkalubog sa utang dahil sa hindi matalinong pamamahala ng pera, pagbagsak sa eskwela dahil sa katamaran, nasirang kinabukasan dahil sa kapusukan, at marami pang iba. Aliman po doon sa dalawang yon, kung ito man po ay yung pagdurusa dulot ng ibang tao o yung konsekwensya ng kasalanan, yun po talaga ay hindi mula sa Diyos. Hindi po yun mula sa Diyos. Ibig sabihin po nito ay yung tinutukoy doon sa unang Juan chapter 1 verse 5. Unang Juan chapter 1 verse 5. God is light and in Him there is no darkness. Ibig sabihin po, hindi siya ang author ng kasalanan at hindi rin siya ang dahilan kung bakit tayo may suffering. Hindi ang Diyos ang author ng kasalanan at hindi rin siya ang dahilan kung bakit tayo may suffering o pagdurusa. Hindi pwede nating sabihin na ang Diyos ay nagbibigay, na ang Diyos ang nagbibigay o naglalagay sa atin ng pagdurusa. Hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ang nagbibigay o naglalagay sa atin ng pagdurusa. Pinahihintulutan lamang. Opo, pinahihintulutan ng Diyos, pero hindi siya ang author. Sana po ay maging malinaw sa ating lahat ito. Pinahihintulutan lamang ng Diyos ang mga pagdurusa, ngunit hindi siya ang author nito. Ang nakakahanga lang po sa Panginoon, kahit hindi siya ang nagpasimuno ng kasalanan na ugat ng pagdurusa, pinapahintulot niya ito upang gamitin para pangyarihin pa rin ang kanyang layunin. Ganun po kahusay ang ating Diyos. Kahit daw po yung mga bagay na masama at mula sa kaaway ay pwede niyang gamitin para sa ating ikabubuti. Sa paano pong paraan? Ganito po ang sabi sa Hebreo chapter 12 verse 7 to 8. Hebreo chapter 12 verse 7 to 8. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama.
Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Kaya, isa po sa layunin ng pagdurusa na konsekwensya ng ating sariling kasalanan ay para disiplinahin tayo ng ating ama. Yun po ang layunin para tayo ay disiplinahin. Ito po ay anyo ng disiplina na nagpapatunay ng ating pagiging anak. Anyo ng disiplina na nagpapatunay ng ating pagiging anak. At kung hindi tayo dinidisiplina ng Diyos, ano daw po ang sabi sa talata? Mga anak sa labas. Hindi tunay na anak ng Diyos. Kapag dinidisiplina ka niya, pinagtitibay ng Diyos na ikaw ay Kanya at nais Kanyang matuto. Kapag dinidisiplina, pinagtitibay ng Diyos na ikaw ay Kanya at nais Kanyang matuto. Alalahanin po natin yung alibughang anak, yung kwento ng the prodigal son. Siguro naman po lahat tayo ay nakabasa na nito. Hindi po ba natauhan lamang siya nung siya ay naghirap na, nagpakasasa siya sa kasalanan at ang konsekwensya ay labis na pagdurusa at paghihirap. At dahil doon sa paghihirap na yon, na-realize niya na kailangan niyang bumalik sa kanyang ama ng may pagpapakumbaba. Suffering draws us closer to God. Suffering draws us closer to God. Ang pagdurusa ay naglalapit sa atin sa Diyos. Mas lumalalim tayo sa Diyos pag may pinagdadaanan tayo. Madalas, nakakalimutan natin ang Panginoon kapag maayos ang lahat. Kapag maayos ang ating buhay. Naaalala lamang natin na bumalik sa Diyos kapag tayo meron ng mga pinagdadaanan. Kapag wala na sa atin ang kontrol, hindi po natin matututunan na si Kristo lamang ang ating kailangan kung hindi tayo nalalagay sa mga sitwasyon na wala sa ating kontrol. Hindi natin matututunan na si Kristo lamang ang ating kailangan kung hindi tayo nalalagay sa sitwasyon na wala na sa atin ang lahat, kundi si Kristo na lamang ang natitira. Kaya hahayaan ng Diyos na magdusa tayo at tatanggalin niya lahat ng pinangahawakan natin hanggang sa masabi natin, siya lang pala ang kailangan natin. Inaakay po tayo nito sa pagpapakumbaba at paglalagak ng tiwala sa Diyos lamang. Ngayon, sasang-ayon po ba kayo kapag sinabi ko na ang pagdurusa ay nakakatulong sa ating paglago, sa ating pananampalataya? Amen. Hindi po ba dahil sa pag-uusig, mas lumalim ang pananampalataya ng mga mas lumalim ang pananampalataya ng mga naunang Kristiyano? Ang paraan pa naman ng mga pag-uusig noong unang panahon, noong mga unang mananampalataya ay yung ipapalapa sa leon. Matindi ang mga pag-uusig na nararanasan ng mga sinaunang Kristiyano. Hindi kagaya sa atin ngayon na pag-uusig ng matatawag yung bashing. Nababash o yung nalalakit, pangungutya. Pero noon, sila ay pinapatay, pinapako sa krus, pinupugutan ng ulo. Kaya kung ikukumpara sa atin ngayon, wala pong binatbat yung ating mga pinagdadaanan. Ganoon po, ginagamit ng Diyos kahit ang kasamaan ng tao na nagdudulot sa kanyang mga anak ng pagdurusa. Nagtuturo ito sa atin na mas dumepende sa Kanya. Kaya nakakatakot po pala
kapag sobrang komportable na ang ating buhay, individually and as a church. Kasi hindi na nagkakaroon ng space para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Wala na tayong ipinapanalangin pa. Kung wala na tayong ipapanalangin kung walang ipinapahintulot na pagsubok ang Diyos. Baka hindi tayo madalas lumapit sa Diyos. Baka hindi na rin tayo humahagulhol sa iya kapag nagsusumamo tayo sa Kanya. At kalaunan, baka naglilingkod tayo sa Kanya, pero sa likod ng ating isip, hindi natin siya kailangan. No suffering equals spiritual bonding. No suffering equals spiritual bonding. Sino ba nakakaalam ng pelikulang ito, yung Bonding? Ginampanan ni Jimmy Santos noong 70s or 80s. Si Bonding po yung malaking tao. Malaki ang pangangatawan, matangkad. Mukhang mature. Pero batang isip. Immature. Kahit na matanda na. Ganyan din po ang mangyayari sa mga Kristiyano at sa iglesia na parang wala ng problema. Mukhang okay sa labas, pero bansot ang pananampalataya. Kaya tandaan po natin yun, no suffering equals spiritual bonding. Parang mature, pero immature. Kahit matanda na, isip bata. Kaya pag may dumating na pagsubok, ang mindset po natin dapat ay ito ang pagkakataon para lumaki pa ang aking pananampalataya. Kung ito man ay pagdidisiplina, kailangan nating tiisin ang lahat ng hirap at bumalik sa Diyos ng may pagpapakumbaba. Tandaan po natin, anuman ang mukha ng pagdurusa na pinapahintulot ng Panginoon, mayroon siyang mabuting layunin. Palakpakan po natin ang Panginoon. At kung sa pagdaan natin sa mga pagsubok, pag-uusig at pagdurusang ito, tayo ay natuto at nag-gain ng wisdom, pwede rin tayong gawing kanlungan at takbuhan ng mga taong nagdurusa. Pwede rin tayong maging kanlungan at takbuhan ng mga taong nagdurusa. Ganito po ang sabi sa 2 Corinto chapter 1 verse 3 to 4. 2 Corinto chapter 1 verse 3 to 4. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang Ama ng kahabagan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Siya ay nagbibigay sa amin ng kaaliwan sa lahat ng aming kahirapan. Ito ay upang maaliw namin silang mga nasa kahirapan sa pamamagitan ng kaaliwan na kung saan inaliw kami ng Diyos. Siguro po, kilala ninyo si Pastor Peter Tanchi ng CCF. Sino po ang nakakakilala? Si Pastor, siya po ay senior pastor ng CCF. At meron siyang anak na ang pangalan, anak na babae na ang pangalan ay Joy. Si Joy po, sa edad na 15 o 15, siya ay na-rape ng 7 katao na nanloob sa mismong bahay nila habang wala ang kanyang mga magulang na mga lingkod ng Diyos. Na-rape po si Joy ng 7 kalalakihan na nanloob sa kanilang bahay. Maiisip po natin ba o mai-imagine natin yung pain, yung trauma, yung sakit, pagdurusa na kanyang pinagdaanan, sinubukang sirain at wasakin ng kaaway at ng kasalanan ang buhay, pamilya at kinabukasan ng taong ito. Subalit sa habag, biyaya at kapangyarihan ni Jesus,
He redeemed joy at ngayon ay ginagamit sa isang foundation para tulungan at ilapit din kay Kristo ang mga biktima ng mga pang-aabuso at karanasan. At siya po ay noong kami umattend last year doon sa IDC ay nakaharap po namin siya. Wala, hindi mo na makikita sa kanya yung anumang sakit. Kung nagawa yun ng Diyos sa kabila ng mapait na karanasan ni Joy, kaya rin niyang i-redeem ka at gamitin para aliwin at tulungan din ang iba. Ang mga tao pa naman po na nagdurusa kadalasan ay desperado sa anumang tulong at pagdamay. Kaya nga may kasabihan kung ang taong nagigipit sa patalim kumakapit, bakit naman po sa patalim pakakapit kung meron namang mga Kristiyano o mga kapatirang Kristiyano na handang magmalasakit? Naunawaan po natin ang maganda ang layunin ng mga pagdurusang pinagdadaanan natin, kaya sa halip na magtanong, magreklamo, magtampo, at mag-self-pity dahil sa iyong mga problema, awitin na lamang po natin ang awit na nagsasabing, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sa akin pong pagtatapos, ganito po ang sabi sa 1 Pedro chapter 5 verse 10. 1 Pedro chapter 5 verse 10. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Ito po yung ating future hope. Pagkatapos daw ng magtiis sa loob ng maikling panahon, gaano daw katagal? Maikling panahon. Sabihin po natin ng malakas, maikling panahon. Makikibahagi naman tayo sa walang hanggang kalwalhatian kasama si Jesus. Hindi po matagal. Huwag nating iisipin na magtatagal pa yun, na parang wala nang katapusan. Ang mindset natin dapat ay this too shall pass. Ito ay lilipas din. Matatapos din ito. Hindi ito ang ating final destination. Kapag inisip natin matagal, meron pong mental torture doon. Meron pagkapagod. Ngunit kapag inisip natin na ito ay lilipas din, hindi magtatagal, tayo ay meron pag-asa na temporary lamang ang lahat ng ating pinagdadaanan. Hindi ito pangmatagalan. Ang mga pagdurusa at paghihirap ay nagpapaalala sa atin na hindi ito ang tahanan natin. At kapag tayo ay masyadong napamahal sa mundong ito, wag na wag nating isipin na mga pag-uusig at pagsubok na kinakaharap natin ay forever na. Tama ang unang puntos na kailangan nating tanggapin ang bad news na in this world, we will have trouble. Pero hindi daw po pangmatagalan. Hindi ito forever. Sa halip, tinatanaw natin na isang malwalhating araw, ang isang malwalang ating araw kung saan makikita natin ang bagong langit, ang bagong lupa, at lahat ng problema ay ganap na matatapos na. Ito ay siguradong darating dahil tapat ang nangako sa atin. Jesus is a promise keeper. Sabihin po natin ang sabay-sabay, Jesus is a promise keeper. Ang nangako sa atin ay tapat. Ang sabi po sa Romans chapter 8 verse 18, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. At sa 2 Korinto chapter 4
Verse 17, ang bagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Hindi po ba't nakaka-excite ito? Mararanasan natin yung kagalakang walang katulad. Ibig sabihin, ito ay hindi natin nararanasan o hindi natin ito naranasan o mararanasan pa sa mundong ito. Kaya tinuturuan din tayo ng Diyos na ituon ang ating isip sa mga bagay na makalangit dahil magbibigay ito sa atin ng lakas at pag-asa para maunawaan natin na oo nga, maaring may pagdurusa, ngunit ito ay pansamantala lamang. Pwede natin pong i-look forward ang araw na binabanggit doon sa Revelation chapter 21 verse 4. Revelation o yung Pahayag chapter 21 verse 4. Pahayag 21 verse 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Lumipas na daw po. Wala nang pagtangis, wala nang pagluha, wala nang sakit, wala nang karamdaman. Ang ating katawang lupa na ito ay mapapalitan ng maluwalhating katawan. Tanawin natin ang araw na ito tanawin natin ang araw na mawawala na ang lahat ng pagdurusa kung saan ang mga dating bagay ay lumipas at ganap nang napalitan ng bago. Palakpakan po natin ang Diyos. Purihin ang Diyos.